For today's vlog ay pupunta tayo ng Luzon Dato mula Bahi, lalakbay natin patungo doon. At sa paglalakbay nga pala na ito ay di ako nag-iisa at kasama ko dito ang aking asawa. Sa kagustuhan niya, gusto niya marating ang Luzon Dato at ayan at sinamahan ko na siya. At siyempre, hindi ko sinabi ang buong istorya na mahirap pumunta sa itaas ng Luzon Dato at ngangalayin ka pa. At dahil din dyan, nag-advance na ako sa pag-iisip. Dahil mamaya-maya lamang pagdating namin doon, puro reklamo na ang kanyang bukang bibig. Alala ko lamang sa mga nagnanais subukin ang Luzon Datong napuntahan. Magbaong kayo ng inumin at makakain bago kayo dumating sa taas. Siguradong gutom na at kayo at gusto nyo nang kumain. At ang pagpunta namin doon, wala kaming ibang dalang baon kundi soft drinks, tubig at pansit na bihon. At syempre, bago pala nagsisimula ang eksena, dadaan pa tayo sa Balanakan at palikulikong kalsada. At nakikibagay din sa amin ang panahon. Ang pagpunta namin doon, di bumuhos ang ulan ngayon.
At dito nga sa part na ito ay nagkukwentuhan kami ng mag-asawa at medyo napapatingin ako sa kalangitan at medyo kumukulimlim na naman. At dito rin ay medyo nagtataka ako kasi wala kami nakakasalubong ng mga motorsiklo dahil itong time na ito dapat ay nagbababaan na ang marami sa kanila na nagpupunta doon para tingnan ang Luzon Datum. Anong barangay na to, di? Pagpunta talaga doon ay di basta-basta dahil mababang hayayin at takbayin ang iyong bubunuin bago mo marating at masilip ang Luzon Datum at ang magandang nakapaligid dito na tanawin.
Finally, we are at the entrance of the Luzon Datum. So let's go! Ay, battery low. Battery low ka na. Kaya pagdating namin dito sa bandang itaas na aming pupuntahan, medyo hirap ang aking motor na aming sinasakyan. O kaya naman, ang dahilan ay sa bigat ng aking sakay. Kaya ang takbo namin ay parang nakaantabay. Shout out guys, andito na tayo sa Luzon Datum pero siya ay under construction pa. May renovate. Ayan guys. Kaya pa. Oh, aakyatin natin to, yung hagdan na yan hanggang doon sa taas. Taas yan. Hanggang doon sa taas. alam mo hanggang dito lang yan. Ang taas pa niyan. So andito na tayo sa taas. Pero yung asawa ko, hingal na yung kalalakad. Akala mo akala mo malapit lang. Saan na din? So magandang umaga sa inyo lahat. Andito nga pala tayo sa Luzon Datum. So tara. Guys, nung unang punta natin dito, ito mga waiting area na ito, yung waiting shed na yan, is nabago na. Yung Station of the Cross ni Cristo, nung pagpapahirap sa kanya ng mga Hudyo dati, nakalagay dyan yung Station of the Cross dati dito sa waiting area na ito. So anong nangyari, binago nila. Ayan, medyo pinaganda nila. So ang mangyayari pa, lalagyan daw nila ng ilaw ito pataas. So mula doon sa baba, andito na tayo ngayon sa taas. Ang ilang station na ito. Taas to. At kung mapapansin nyo guys, yung nasa area na babae na sumusunod sa akin, yan ang asawa ko na medyo hirap na nga sa paghakbang dahil sa layo ng aming nilakad at tinapakang mga hagdanan. So dito tayo guys, kalahati pa lang itong ating nilalakbay mula sa baba hanggang dito sa taas na Luzon Datum. So eto guys, at andito na tayo sa kalagitnaan ng ating paglalakad dito sa mga hagdanan na ito. At yung pinakatuktok na yun, nalalakarin pa natin mula hanggang dito. So medyo mapagod na talaga at medyo ginangalay ng binti ko.
kung yung asawa ko naman ang tatanong nito at nakasimangot na. Sobrang ngalay at may bitbit pa siyang dala. At eto guys, mula sa paghihirap hanggang dito pagdating natin sa taas, makikita na natin ang kapaligiran na kay ganda. At maiibsan talaga ang pagod mo pagdating mo rito sa bandang itaas. Ayan. At finally guys, andito na tayo sa taas ng Luzon Datom. Ay, sakit man din ang pinti at tuhod bago ka makaahon. Magagawat dito ay bibiraan ka muna sa ilang baitang hagdanan. Ang pataas ng pataas, pabigat ng pabigat din naman ang iyong akbang. Hindi man namin nasulit ang pagpunta namin din eh. Ay, pagdating namin din sa taas ay ginagawa din pala kaya no choice kundi bumaba na lang ulit. At tingnan na lang ang magandang tanawin din eh.